Hindi ko na kailangan ng isang katulong na walang pinag-aralan sa loob ng mansyong ito, Elena. Magpakailanman, ikaw ay mananatiling pabigat lamang sa aming pamilya. Iyon ang mga salitang binitawan ni Ramon, ang lalaking ipinangako sa harap ng altar, 30 taon, na ang nakalilipas na magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa. Sa loob ng malawak at marangyang kusina, hawak pa rin ni Elena ang isang piraso ng mamahaling kristal na baso na kanina lamang ay maingat niyang pinupunasan. Ang bawat daliri niya ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng pagkakadurog ng kanyang puso. Sa kabilang silid, naririnig niya ang tawanan ng mga bisita at ang boses ng kanyang biyenang si Doña Victoria na tila nagdiriwang sa pagtataboy sa kanya. Ang baso sa kanyang kamay ay unti-unting dumulas, ngunit hindi niya ito hinayaang mabasag. Sa halip, marahan niya itong ipinatong sa lamesa, ang kanyang mga kamay na magaspang. Dahil sa 3 dekada ng pagtatrabaho, ay tila nawalan ng lakas. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng cabinet. Ang kanyang buhok na dati ay makintab, ay wala ng sigla, at ang mga mata niyang puno ng sakripisyo ay tuyo na. Tila naubusan na ng luha matapos ang gabing ito. Ang lahat ng pagod, ang bawat gabing hindi siya nakatulog para matiyak na komportable ang kanyang pamilya, ay tila isang malaking pagkakamali na ngayon lang niya naunawaan. Bakit ba napakadaling itapon ng 30 taon na pagmamahalan na parang isang basahan na wala ng silbi? Lumapit si Ramon sa kanya, hindi para humingi ng tawad, kundi para ibato sa kanyang paanan ang isang envelope na naglalaman ng mga papeles ng paghihiwalay. Walang pag-aalinlangan sa mga mata nito, wala ring bakas ng pagsisisi. Tinalikuran siya nito. Ang bawat hakbang ng mamahaling sapatos nito sa sahig ay tila tumatagos sa kanyang dibdib, nag-iiwan ng sugat na hindi kayang gamutin ng panahon. Naiwan si Elena na mag-isa sa gitna ng malawak at malamig na mansyon. Hawak ang huling alaala ng kanyang dignidad. Habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa pinto, naramdaman niya ang ulan na bumubuhos sa labas, tila nakikiramay sa kanyang pagkawasak. Ang bawat hakbang palabas ay isang pag-iwan sa buhay na kanyang inakalang tahanan. Wala na siyang balikan, wala na siyang pangalan sa loob ng pader na ito. Ngunit habang tumatama, ang malalamig na patak ng ulan sa kanyang mukha, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magtatakda ng kanyang bagong kinabukasan. Hanggang kailan ko hahayaang ang aking halaga ay idikta ng mga taong hindi marunong magpahalaga sa aking pagkatao? Malamig ang hangin ng gabi at ang bawat patak ng ulan ay tila humahampas sa balat ni Elena na parang libu-libong karayom. Naglalakad siya nang walang tiyak na patutunguhan. Ang kanyang mga paa ay basang-basa na at ang suot niyang simpleng damit ay nakadikit na sa kanyang katawan. Walang dalang kahit ano, maliban sa isang maliit na bag na naglalaman ng ilang personal na gamit at ang liham ng kanyang ama na nakatago sa loob ng isang lumang wallet. Ang mansyon ng mga pamilyang kinalakihan ng kanyang asawa ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin hanggang sa lamunin na ito ng dilim at ng makapal na hamog ng gabi. Pumasok siya sa isang maliit at madilim na eskinita kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga pundidong bumbilya ng mga karatig na barong-barong. Dito, ang ingay ng lungsod ay nagiging isang malungkot na ugong na sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Naupo siya sa isang basang bangko sa tapat ng isang saradong tindahan. Nanginginig ang mga kalamnan dahil sa lamig. Sa kanyang isipan, pilit niyang binabalikan ang mga nakaraang taon. Naaalala niya kung paano niya itinaguyod si Ramon noong nagsisimula pa lamang ito. Kung paano niya isinakripisyo ang kanyang pangarap na makapag-aral para lamang masigurong makakapagtapos ng kolehiyo ang kanyang asawa. Lahat ng iyon ay nauwi lamang sa ganito. Biglang bumukas ang pinto ng isang maliit na bahay sa malapit at lumabas ang isang matandang babae na may dalang payong. Si Aling Berta,
Ang matagal na kaibigan ng kanyang pamilya ay tumigil nang makita ang figura ng isang babaeng basang-basa sa ilalim ng ulan. Nang mamukhaan niya si Elena, halos mahulog ang bitbit niyang payong. Mabilis siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at awa. Hindi na kailangang magtanong ng matanda. Ang mga luha ni Elena na humahalo sa ulan ay sapat na upang maunawaan ng lahat. Inalalaya niya ang nanghihinang si Elena patungo sa loob ng kanyang maliit at payak na tahanan. Sa loob, ang amoy ng tuyong kahoy at mainit na sabaw ay sumalubong sa kanya. Inabutan siya ni Aling Berta ng isang tuyong tuwalya at isang tasa ng mainit na kape na nagpapanginig sa kanyang mga kamay. Walang nagsasalita sa loob ng mahabang sandali. Tanging ang tunog ng pagpatak ng ulan sa yero ang pumupuno sa katahimikan. Sa pagkakataong yon, muling binuksan ni Elena ang kanyang bag at inilabas ang liham na matagal na niyang itinatago. Ang papel ay medyo lukot na at ang tinta ay kumukupas na, ngunit ang pangalang nakasulat doon ay nananatiling malinaw. Iyon ang pangalan ng dating katuwang ng kanyang ama na nangakong tutulungan siya kung darating ang panahon na wala na siyang matakbuhan. Ang pangalang iyon ay isang koneksyon sa isang mundong akala niya ay hindi na niya muling matatapakan. Isang mundo ng mga negosyante at mga taong marurunong sa kalakaran ng buhay. Ang mismong mundo na ikinahihiya ni Doña Victoria para sa kanya. Habang hinahaplos ni Elena ang pangalan sa papel, unti-unting napapalitan ng lungkot sa kanyang mga mata ng isang kakaibang liwanag. Hindi ito galit, hindi rin ito paghihiganti. Ito ay isang matinding determinasyon na patunayan sa sarili na hindi siya ang mahinang babaeng ipinagtabuyan nila. Kung akala nila ay tapos na ang kwento ko, nagkakamali sila. Ang pagtatapos ng aking pagsisilbi sa kanila ay ang simula ng aking pagbabalik sa mundo. Paano ko kaya sisimulan ang pagbuo ng sarili kong kinabukasan gamit ang maliit na piraso ng papel na ito? Ang bukang liwayway ay dumating ng walang ingay, ngunit sa silid na kinaroroonan ni Elena, ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng yero ay tila isang paalala na ang buhay ay kailangang magpatuloy. Pagkatapos ng gabing puno ng pagtangis at pagtatanong sa sarili, nakaramdam si Elena ng kakaibang kalmado. Inayos niya ang kanyang sarili sa harap ng maliit na salamin na may lawat. Ang kanyang mukha ay pagod at namamaga pa ang mga mata, ngunit ang tindig niya ay iba na. Hindi na ito ang babaeng laging nakayuko at naghihintay ng utos. Ito na ang babaeng may bitbit na pasya. Nagpaalam siya kay Aling Berta na may kasamang matinding pasasalamat. Ang matandang babae ay hindi man lang nagtanong kung saan siya pupunta. Alam nitong kailangan ni Elena ang espasyo at ang pagkakataong makatayo sa sarili niyang mga paa. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hawak ang lumang liham at ang kakaunting pera na natira sa kanya. Tinahak niya ang daan patungo sa address na nakasulat sa liham. Isang gusali na dati ay hindi niya akalaing papasukin. Ang lugar ay hindi marangya, ngunit malinis at puno ng buhay, isang paggawaan ng mga telang habi na kilala sa kanilang kalidad. Pagdating niya sa harapan ng tanggapan, nakita niya ang isang matandang lalaki na nag-aayos ng mga dokumento. Siya si Ginoong Santos, ang taong tinutukoy sa liham. Nang ipakita ni Elena ang sulat, ang mga mata ng matanda ay mabilis na nagliwanag, na tila ba nakakita ng isang mahalagang bahagi ng kanyang nakaraan. Binasa ni Ginoong Santos ang liham, at ang bawat linya ng kanyang mukha ay nagpapakita ng respeto at lungkot. Alam niya ang kabutihan ng ama ni Elena at alam niya ang utang na loob na hindi niya kailanman nabayaran ng buo. Hindi trabahong pang-domestic ang inalok niya kay Elena. Sa halip, iginiya siya nito sa loob ng bodega, kung saan nakatambak ang mga materyales na hindi na ibenta dahil sa maling pamamahala ng mga naunang tagapamahala.
Ang mga tela ay dekalidad, ngunit nakatambak lang at napabayaan. Ito ang mundo ni Elena. Ang pag-aayos, ang paglilinis, at ang pagbibigay ng halaga sa mga bagay na itinuturing ng iba na basura. Sa loob ng ilang oras, ang pagod na kanina lang ay nararamdaman niya ay napalitan ng pamilyar na kagalakan sa pagtatrabaho. Ang bawat tela na kanyang itinupi at inayos ay tila isang hakbang papalapit sa pagbawi sa kanyang sariling dangal. Gayunpaman, habang abala siya sa pag-aayos, nakarinig siya ng usapan mula sa ibang mga trabahador. Pinag-uusapan nila ang isang malaking kumpanya na nakikipagkumpetensya sa kanila. Isang kumpanya na pag-aari ng pamilya ng kanyang dating asawa. Ang pangalan ni Ramon ay nabanggit at ang balita ay hindi maganda. Ang kumpanya nito ay nagsisimulang gumuho dahil sa kapabayaan at maling pagpapasya. Isang pait ang gumapang sa dibdib ni Elena. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagkaunawa na ang taong inalagaan niya ng husto ay siya palang unti-unting sisira sa sarili niyang kinabukasan. Ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Ang bawat tela na kanyang hinahawakan ay kailangan niyang gawing puhunan para sa kanyang hinaharap. Sa kanyang isipan, isang plano ang nagsisimulang mabuo, hindi para gumanti, kundi para patunayan na ang taong itinuring nilang walang silbi ay may kakayahang magpatakbo ng isang imperyo. Sa bawat haplos ko sa tela, nararamdaman ko ang paghabi ng isang bagong pagkatao. Kung dati ay naglilingkod lang ako sa kanila, ngayon, ako na ang hahawak ng sarili kong tadhana. Ano kaya ang susunod na hakbang na kailangan kong gawin upang masiguro na hindi na nila ako muling mamaliitin? Lumipas ang ilang buwan at ang maliit na paggawaan ng tela ni Ginoong Santos ay hindi na ang lugar na dati ay tahimik at kulang sa direksyon. Dahil sa masusing pagbabantay at dedikasyon ni Elena, ang bawat sulok ng bodega ay maayos na. At ang daloy ng trabaho ay naging mas mabilis at episyente. Hindi na lamang siya basta tagapag-ayos, siya na ang kanang kamay ni Ginoong Santos sa pagpapatakbo ng operasyon. Ang kanyang mga kamay, na dati ay gasgas sa gawaing bahay para sa pamilya ni Ramon, ngayon ay abala sa pagsusuri ng kalidad ng mga tela at pakikipag-ugnayan sa mga kliyente. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa paggawaan, hindi nakaligtaan ni Elena ang mga balita tungkol sa kumpanya ni Ramon. Sa mga pahina ng pahayagan at sa mga usap-usapan sa merkado, nababalitaan niyang nalulugi ang negosyo ng kanyang dating asawa. Ang mga proyektong dati ay pinagkatiwala sa kanya. Ang mga ugnayan sa mga lokal na supplier at ang pag-aayos ng mga dokumento ay ngayon ay hindi na maayos na napapangasiwaan. Lumalabas na ang mga taong kinuha ni Ramon para palitan siya ay walang alam sa detalye ng bawat transaksyon at mas nakatuon lamang sa pansariling interes. Isang hapon, habang naglalakad si Elena sa isang business district upang maghatid ng sample ng kanilang mga tela, hindi sinasadyang nagtagpo ang kanilang landas. Nakita niya si Ramon na palabas ng isang gusali, mukhang balisa at pagod. Wala na ang kintab ng mamahaling suit nito at ang kanyang mga mata ay tila laging may kinakatakutan. Kasama nito ang kanyang bagong kasintahan, isang babaeng mukhang hindi sanay sa hirap at tila laging nakasimangot dahil sa init ng araw. Nang magtama ang kanilang paningin, sandaling natigilan si Ramon. Nakita ni Elena ang pagbabago sa mukha nito. Mula sa pagkagulat ay nauwi ito sa isang pilit na pagmamataas. Ngunit sa ilalim ng pagmamataas na yon, ramdam ni Elena ang pangamba. Hindi siya tumigil. Hindi siya nagbigay ng kahit anong senyales na siya ay apektado. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng taas noo. Ang kanyang boses ay kalmado nang kausapin niya ang delivery driver sa tabi niya. Ang simpleng pagbabaliwala na yon ang naging pinakamabigat na dagok kay Ramon, higit pa sa anumang salita. Pagbalik niya sa paggawaan, nadatnan niya si Ginoong Santos na naghihintay sa kanya na may dalang isang mahalagang balita.
Ang isang malaking kliyente na dati ay humiwalay sa kanila dahil sa impluwensya ng pamilya ni Ramon ay nais nang bumalik at makipagtulungan sa kanila. Ito ang pagkakataong matagal na nilang hinihintay. Ito ang magiging tulay upang tuluyang mapatunayan na ang kumpanya ni Ginoong Santos ay mas karapat-dapat kaysa sa kumpanya ni Ramon. Dama ni Elena ang bigat ng responsibilidad. Ang bawat desisyon na kanyang gagawin mula sa puntong ito ay magkakaroon ng epekto sa kanilang negosyo at sa pamilya ng mga manggagawang umaasa sa kanila. Alam niyang sa bawat hakbang na kanyang gagawin patungo sa tuktok, mas lalong lalalim ang pagbagsak ng kumpanya ni Ramon. Hindi ito paghihiganti sa paraang marahas. Ito ay pagbabalik ng hustisya sa pamamagitan ng kakayahan at pagpapahalaga sa trabaho. Sa harap ng salamin bago siya matulog, muling tinanong ni Elena ang sarili. Ang paglago ng aking kakayahan ay hindi para saktan sila, kundi para patunayan na ang bawat sakripisyo ko sa nakaraan ay may halaga. Ngunit handa na ba talaga akong harapin ang mga bagong hamon kapag nalaman na nila na ang babaeng itinaboy nila ay ang siya palang magiging katunggali nila sa negosyo? Ang balita tungkol sa pagbabalik ng mga dating kliyente ay kumalat sa industriya na parang apoy sa tuyong damuhan. Para kay Elena, hindi lang ito usapin ng kita. Ito ang pagkakataong ipakita ang kalidad na pilit nilang ipinagkait sa kanya noon. Habang abala siya sa paghahanda ng presentasyon para sa malaking kliyente, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa pagawan. Si Sofia, ang kanyang anak na babae, ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng halo-halong emosyon, pagtataka, galit at isang bakas ng pangungulila. Hindi inaasahan ni Elena na makita ang anak. Sa loob ng ilang buwan, pilit niyang nilalayo ang kanyang sarili sa anumang ugnayan sa pamilyang nagtaboy sa kanya upang mapanatili ang kanyang focus. Ngunit ang makita si Sofia na nakatayo roon, suot ang marangyang damit na tila hindi angkop sa kapaligiran ng pagawaan, ay nagdulot ng matinding pagkabagabag sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ng anak papalapit sa kanya ay tila mabagal. Bawat pagtapak sa sahig ay naglalabas ng tunog na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Elena. Sinubukan ni Sofia na maging matigas ang pananalita. Sinabi nitong nagpunta siya roon upang utusan si Elena na huwag nang makialam sa mga kliyente ng kanyang ama. Ayon sa kanya, ang ginagawa ni Elena ay isang uri ng panggugulo na sumisira sa pangalan ng kanilang pamilya. Ang mga salitang binitawan ni Sofia ay tila mga punyal na humahaplos sa puso ni Elena dahil alam niyang ang mga ito ay hindi tunay na saloobin ng bata, kundi mga linyang itinanim sa isip nito ni Doña Victoria. Hindi sumigaw si Elena. Hindi rin siya lumuha sa harap ng anak. Sa halip, hinaplos niya ang kamay ni Sofia, isang kilos na dati ay laging tinatanggihan ng dalaga. Ramdam niya ang panginginig ng mga daliri nito, isang senyales na kahit gaano katigas ang ipinapakita nitong mukha, ang bata ay naguguluhan at takot sa mundong unti-unting gumuho sa paligid nito. Ipinaliwanag ni Elena sa mahinahong tinig na ang kanyang ginagawa ay hindi panggugulo, kundi pagtatrabaho lamang upang mabuhay ng marangal. Umalis si Sofia nang hindi man lang lumingon, ngunit naiwan nito ang isang malalim na bakas ng pag-aalinlangan sa isipan ni Elena. Alam ni Elena na kailangan niyang maging maingat. Ang pag-angat niya ay hindi lamang labanan ng mga negosyante. Ito ay labanan para sa puso ng kanyang anak. Kung mananalo siya sa negosyo, ngunit mawawala ang pagmamahal ni Sofia, ang lahat ng kanyang paghihirap ay mawawalan ng saysay. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Elena. Nakatitig siya sa kisame ng kanyang maliit na silid habang naglalaro sa kanyang isipan ang mukha ni Sofia. Napagtanto niyang ang pagbabalik niya sa mundo ng negosyo ay magiging mas komplikado kaysa sa kanyang inaasahan.
Hindi na lang ito tungkol kay Ramon o kay Doña Victoria. Ngayon, kailangan na rin niyang protektahan ang damdamin ng nag-iisang tao na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Kung ang aking tagumpay ang magiging mitya upang tuluyang lumayo ang loob ng aking anak, paano ko maipagpapatuloy ang laban na ito nang hindi nawawala ang aking kaluluwa? Matapos ang pagbisita ni Sofia, tila nagbago ang timpla ng bawat araw para kay Elena. Ang bawat tela na kanyang tinatahi at ang bawat desisyong kanyang ginagawa ay nababalot na ng anino ng kanyang anak. Hindi na sapat ang pagpapalago ng negosyo. Kailangan na niyang alamin kung hanggang saan ang alam ni Sofia tungkol sa tunay na nangyari sa kanilang pamilya. Isang gabi, nagpasya si Elena na magtungo sa isang lugar na madalas puntahan ni Sofia noong ito ay bata pa. Umaasang makikita niya roon ang dating sigla ng kanyang anak. Habang naglalakad siya sa parke, nakita niya si Sofia na nakaupo sa isang bench, nakatingin sa kawalan. Hindi na ito ang batang laging masayahin. Ang mga balikat nito ay tila pasan ang mundo. Hindi nagdalawang isip si Elena na lapitan ito. Sa pagkakataong ito, hindi negosyo ang paksa ng kanilang pag-uusap. Dahan-dahang ikinuwento ni Elena ang mga bagay na itinago niya sa loob ng 30 taon, ang mga sakripisyo, ang pagtitiis sa mga masasakit na salita ni Doña Victoria, at ang katotohanang hindi siya kailanman nagkulang bilang isang ina. Habang nagsasalita si Elena, ang bawat salita ay tila mga patak ng ulan na unti-unting nagpapalambot sa tigang na lupa. Napansin ni Elena ang pagbabago sa mukha ni Sofia. Ang matigas na ekspresyon nito ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng pait at pagtataka. Hindi alam ni Sofia ang lahat ng iyon. Ang tanging alam niya ay ang mga kwentong ipinapakain sa kanya ni Doña Victoria, na si Elena ay isang ina na walang ambisyon at walang pakialam sa pamilya. Ngayon, ang bawat piraso ng katotohanan ay unti-unting bumubuo sa imahe ng isang inang nagmahal nang higit pa sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa kabila ng paglambot ng puso ni Sofia, hindi pa rin nito maalis ang takot na mawalan ng suporta mula sa kanyang ama. Ang utang na loob na nararamdaman ni Sofia sa marangyang buhay na ibinigay ni Ramon ay isang tanikala na hindi pa rin maputol-putol. Umalis si Sofia nang hindi man lang nakayakap kay Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kasing talim ng dati. May naiwang pait, ngunit may bahagi na rin ng pag-unawa. Pag-uwi ni Elena, nadatnan niya si Ginoong Santos na naghihintay na may dalang masamang balita. Ang ilang mga supplier na dati ay nakipagkasundo sa kanila ay biglang umurong. Tila may kumilos sa likod ng mga pangyayari upang pigilan ang pag-angat ng kanilang negosyo. Alam ni Elena kung sino ang may gawa nito. Ang paggamit ng kapangyarihan at pera upang manipulahin ang merkado ay isang pamilyar na taktika ni Doña Victoria. Hindi natakot si Elena. Sa halip naramdaman niya ang isang matinding determinasyon. Kung akala nila ay masusupil nila siya sa pamamagitan ng takot at pananakot, nagkakamali sila. Ang pag-atake nila sa kanyang negosyo ay isang pag-atake rin sa kanyang kakayahang protektahan ang kanyang anak. Sa loob ng kanyang silid, kinuha ni Elena ang kanyang listahan ng mga kliyente at mga kasunduan. Magsisimula na siyang gumawa ng sarili niyang mga hakbang upang ipakita na hindi na siya ang dati niyang sarili. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa negosyo. Ito ay laban para sa katotohanan na matagal nang ibinaon ng pamilyang iyon. Kung kailangan kong gumuho ang kanilang mga nakatagong sikreto upang malaman ni Sofia ang totoo. Handa na ba akong gawin ang lahat, kahit pa mga hulugan ito ng pagkawasak ng lahat ng kanilang tinatamasa? Ang mga sumunod na araw ay tila isang maingat na paghakbang sa ibabaw ng manipis na yelo. Alam ni Elena na bawat kilos niya ay binabantayan ng mga taong bayaran ni Doña Victoria. Hindi siya nagpadalos-dalos. Sa halip na lumaban ng lantaran, sinimulan niyang alamin ang mga butas sa operasyon ng kumpanya ni Ramon.
gamit ang kanyang malalim na kaalaman sa nakalipas na 3 dekada. Ang mga pangalan ng mga corrupt na supplier, ang mga maling kontrata, at ang mga sikretong account na dati niyang inaayos ng palihim para kay Ramon. Nagsimula siyang mag-ipon ng ebidensya. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang dokumento sa kanyang maliit na opisina, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Attorney Reyes, ang dating abogado ng pamilya na alam ang bawat lihim ng mga transaksyon ni Ramon. Ang mukha nito ay bakas ang kaba at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan. Tinitiyak na walang nakakakita sa kanya. Inilapag niya sa mesa ni Elena ang isang makapal na envelope. Hindi na kailangang magsalita ang abogado. Ang bigat ng envelope at ang mapait na ngiti nito ay sapat na upang maunawaan ni Elena ang laman nito. Nang buksan ni Elena ang envelope, bumungad sa kanya ang mga dokumento na nagpapatunay na matagal nang nalulugi ang kumpanya ni Ramon dahil sa malawakang pagnanakaw ng pondo na ginagawa ng kanyang mga bagong kasosyo. Hindi lang iyon, nakita rin niya ang mga dokumento na nag-uugnay kay Doña Victoria sa mga ilegal na transaksyon sa ibang bansa. Ito ang susi na matagal na niyang hinahanap. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga lagda at pirma na nagpapatunay sa kanilang kasakiman. Habang binabasa ni Elena ang mga papeles, naramdaman niya ang matinding pait. 30 taon siyang nagsilbi ng tapat. 30 taon siyang nagbulag-bulagan sa mga maling gawain ni Ramon dahil sa pag-aakalang ginagawa nila iyon para sa kapakanan ng kanilang kinabukasan. Ngayon, ang lahat ng iyon ay nauwi sa isang malaking kasinungalingan. Ang pamilyang itinuring niyang mundo ay isa lamang palang pugad ng mga taong walang ibang iniisip kundi ang sarili. Sa kabila ng matinding galit, nanatiling kalmado si Elena. Alam niyang kung ilalabas niya ito agad, maaaring paghandaan nila ang depensa. Kailangan niyang maging estratehiko. Kailangan niyang ilabas ang katotohanan sa oras na hindi na sila makakaalis sa bitag na sila mismo ang naghanda. Sa gabi ring iyon, tinawagan niya si Sofia. Gusto niyang malaman kung kamusta na ang anak, ngunit ang boses nito sa kabilang linya ay tila kakaiba, mahina at puno ng takot. Sinabi ni Sofia na kinukulong siya ni Doña Victoria sa loob ng bahay at hindi na pinapayagang lumabas. Ang bawat kilos ng dalaga ay binabantayan at pati ang kanyang telepono ay kinumpiska. Ang pagkadiskubre ng matanda sa lihim na pag-uusap nila ni Elena sa parke ay nagdulot ng malaking gulo sa loob ng mansyon. Isang matinding pait ang gumapang sa dibdib ni Elena. Ang paggamit sa kanyang anak bilang hostage ay isang linyang hindi na dapat tinawid ng mga ito. Ang kanilang paglalaro sa aking anak. Ang magiging huling pagkakamali nila. Hindi ko sila hahayaan na saktan si Sofia dahil lamang sa kanilang takot na mabunyag ang kanilang mga kabulukan. Kung gusto nila ng digmaan, ibibigay ko ito sa kanila, ngunit sa paraang hindi na sila makakabangon pa. Ano ang magiging epekto ng mga dokumentong hawak ko kapag tuluyan ko nang ginamit ang mga ito laban sa kanilang nag-uumpisang gumuho na imperyo? Ang bawat oras na lumilipas nang hindi nakakausap si Sofia ay tila isang matalim na kutsilyong humahaplos sa sikmura ni Elena. Hindi na siya makapaghihintay. Gamit ang mga dokumentong nakuha niya mula kay Attorney Reyes, nagplano si Elena ng isang hakbang na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi siya nagtungo sa pulisya ng diretso dahil alam niyang hawak ng pamilya ni Ramon ang maraming opisyal sa kanilang lugar. Sa halip, ginamit niya ang kanyang koneksyon sa mga dating kliyente at mga kasamahan sa industriya na alam ang katapatan niya sa loob ng 30 taon. Isang malaking kaganapan ang nalalapit, ang anibersaryo ng kumpanya ni Ramon, kung saan inaasahang dadalo ang mga pinakamalaking investor at media. Iyon ang magiging entablado ni Elena. Sa gabi ng kaganapan, maayos na nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng bestida na kanyang tinahi mismo
Mula sa mga dekalidad na tela ng kanilang paggawaan, nagtungo si Elena sa hotel kung saan ginaganap ang pagtitipon. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang pag-aalinlangan. Nang makapasok siya sa loob, ang ingay ng mga tao at ang tunog ng mga baso na nagbabanggaan ay tila isang malaking tabing na bumabalot sa tensyon sa paligid. Nakita niya si Ramon at Doña Victoria sa gitna ng entablado, nagbibigay ng mensahe ng tagumpay, habang si Sofia ay nakatayo sa isang gilid, mukhang balisa at malungkot. Sa isang mabilis na kilos, nagtungo si Elena sa sound room ng hotel. Gamit ang tulong ng isa sa kanyang mga empleyado na dati ay nagtatrabaho sa lugar na yon, naipasok niya ang isang USB drive na naglalaman ng mga kopya ng ebidensya. Sandaling nagdilim ang paligid at ang malaking projector sa entablado ay biglang bumukas. Hindi mga video ng tagumpay ng kumpanya ang lumabas, kundi ang mga dokumento ng anomalya, ang mga resibo ng pagnanakaw at ang mga pirma ni Doña Victoria sa mga ilegal na kontrata. Ang bulwagan na kanina ay puno ng tawanan ay biglang nabalot ng nakabibinging katahimikan. Ang bawat bisita ay napabaling sa malaking screen. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha at pagkadismaya. Kitang-kita ni Elena mula sa dilim ang mukha ni Ramon na namumutla at ang pagwawala ni Doña Victoria na pilit inaagaw ang mikropono. Ang kaguluhan ay nagsimulang sumiklab. Sa gitna ng lahat ng ito, nakita ni Elena si Sofia, nagulat na nakatingin sa screen. Unti-unting napagtatanto ang katotohanan tungkol sa kanyang sariling pamilya. Hindi nag-atubili si Elena. Naglakad siya patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ay may bigat ng katarungan. Paglapit niya, ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mga tao ay nagbubulungan. Hindi makapaniwalang ang babaeng itinaboy bilang isang walang halagang katulong ay siya palang naghahawak ng susi sa pagbagsak ng imperyong ito. Humarap si Elena kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng kapayapaan. Ang katotohanan ay hindi kailanman nagtatago sa dilim, Ramon. Matagal ko itong pinanood, matagal ko itong pinagtiisan, ngunit ngayong gabi, ang bawat piraso ng kasinungalingan nyo ay tuluyan ng guguho. Ano pa ang natitira sa inyong dignidad ngayong nakikita na ng lahat ang tunay ninyong pagkatao? Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat bisita. Walang sino man ang nagtangkang huminga ng malalim habang ang mga dokumento sa malaking screen ay patuloy na nagpapalit-palit, nagpapakita ng malinaw na ebidensya ng malawakang panloloko. Si Doña Victoria, na kilala sa pagiging palaban at matapang, ay halos hindi makapagsalita. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang takpan ang kanyang mukha mula sa mga kamera ng media na nagsimula ng mag-flash. Si Ramon, sa kabilang banda, ay nanigas sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga dokumento at kay Elena, na ngayon ay nakatayo sa harap niya na may tindig ng isang babaeng walang kinatatakutan. Hindi niya magawang magsalita. Hindi niya magawang maghanap ng palusot. Ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan, ang lahat ng mga taon ng pagpapanggap na siya ay isang matagumpay na negosyante, ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga investor na kanina lamang ay nakikipagkamay sa kanya ay isa-isang lumalayo. Ang kanilang mga mukha ay bakas, ang matinding pagkagalit at pagkadismaya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Elena si Sofia na unti-unting lumalapit sa kanya. Ang mga mata ng dalaga ay puno ng luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagkamulat. Sa loob ng marangyang mansyon, ang akala niyang perpektong pamilya ay gumuho na sa kanyang harapan. Naramdaman ni Elena ang pagyakap ni Sofia, isang mahigpit at matagal na yakap na nagpapahiwatig ng paghingi ng tawad at pagtanggap sa katotohanan. Iyon ang unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon na naramdaman ni Elena
na siya ay tunay na muling naging isang ina. Hindi nagtagal, dumating ang mga awtoridad. Hindi na kailangan pang magpaliwanag si Elena. Ang mga ebidensyang nakalap niya ay sapat na upang maging basihan ng isang malawakang imbestigasyon. Habang kinakaladkad si Ramon at Doña Victoria palabas ng bulwagan, ang mga tao ay nagbubulungan. Ang ilan ay nagtatangka, pangkumuha ng litrato ng kanilang huling sandali ng karangyaan. Ang bawat hakbang ng dalawa palabas ay isang pag-iwan sa mundong sila mismo ang sumira dahil sa kanilang kasakiman. Naiwan si Elena sa loob ng bulwagan kasama si Sofia at ang ilang mga tapat na empleyado ni Ginoong Santos. Walang saya sa kanyang puso, bagkus ay isang kakaibang pakiramdam ng paglaya. Hindi ito tagumpay para sa sarili niya. Ito ay katarungan para sa kanyang pagkatao na matagal nilang niyurakan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Elena na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagtindig para sa kung ano ang tama, gaano man ito kasakit simulan. Habang inililipat ng mga gwardiya ang mga ilaw at inaayos ang mga gamit sa bulwagan, lumabas si Elena sa hotel. Ang hangin ng gabi ay sariwa at malinis, tila isang bagong simula matapos ang isang mahabang bagyo. Wala na ang mansyon, wala na ang pekeng karangyaan, ngunit kasama na niya ang kanyang anak at ang dangal na matagal niyang hinanap. Ano pa ang hahadlang sa kanya ngayon? Gayong ang pinakamabigat na pasan sa kanyang buhay ay tuluyan nang natanggal mula sa kanyang balikat. Ang mga sumunod na linggo ay naging panahon ng paglilinis at pag-aayos. Ang kumpanya ni Ramon ay tuluyang ipinasara ng mga awtoridad. At ang bawat ari-arian na nakuha sa pamamagitan ng pandaraya ay unti-unting kinumpiska ng gobyerno. Para kay Elena, hindi na mahalaga ang mga material na bagay na yon. Ang kanyang focus ay nasa pag-aayos ng buhay nila ni Sofia. Sa tulong ni Ginoong Santos, nakahanap sila ng isang maliit, ngunit maaliwalas na apartment kung saan nagsimulang bumuo ng mga bagong alaala ang mag-ina. Hindi naging madali ang proseso ng paghilom. Si Sofia na dati ay nasanay sa karangyaan ay unti-unting natutong humawak ng pera at magpahalaga sa bawat pagkain na inihahain nila sa lamesa. Nakikita ni Elena ang pagbabago sa kanyang anak, ang pagkawala ng pagiging mapagmataas, at ang paglitaw ng isang babaeng may malalim na pangunawa sa buhay. Madalas silang mag-usap sa gabi habang nagtutupi ng mga damit o naghahanda ng pagkain, pinag-uusapan ang mga pagkakamali ng nakaraan nang walang galit, kundi may pagtanggap. Sa kabilang banda, nakatanggap si Elena ng balita tungkol sa kalagayan ni Ramon at Doña Victoria sa loob ng kulungan. Sila ay nahaharap sa mahabang panahon ng pagkakabilanggo dahil sa bigat ng kanilang mga kasalanan. Minsan, sa kanyang pag-iisa, naiisip ni Elena kung ano ang naramdaman nila sa kanilang kinahinatnan. Walang pait sa kanyang puso, kundi isang matinding awa. Awa para sa mga taong nabuhay sa kasinungalingan at nakalimutan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Isang hapon, nakatanggap si Elena ng liham mula sa bilangguan. Mula ito kay Ramon. Ang sulat ay hindi mahaba, ngunit ang bawat salita ay bakas ang pagsisisi na tila huli na para sa lahat. Humihingi ito ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot niya sa loob ng 30 taon. Hindi sinagot ni Elena ang liham, hindi dahil sa galit siya, kundi dahil alam niyang ang patawad ay hindi na kailangan pang isulat. Ito ay isang bagay na nararamdaman sa loob ng kanyang sarili bilang tanda ng kanyang paglaya. Sa halip, itinininuon niya ang kanyang atensyon sa pagpapalawak ng paggawa ni Ginoong Santos. Dahil sa galing ni Elena sa pamamahala at sa bagong mga diskarte na kanyang natutunan, ang paggawan ay unti-unting nakilala, hindi lamang sa lokal na pamilihan, kundi pati na rin sa ibang mga lalawigan. Ang bawat tela na kanilang ginagawa ay simbolo ng pagsisikap at katapatan. Ang mga katangiang matagal niyang kinalimutan noong siya ay nakakulong pa sa loob ng mansyon ng mga taong hindi siya pinahalagahan.
Isang gabi, habang nakatanaw si Elena sa bintana ng kanilang apartment, nakita niya ang mga ilaw ng lungsod na kumukutitap sa dilim. Kasama si Sofia na abala sa pag-aaral sa isang sulok, naramdaman ni Elena na sa wakas siya ay nasa tahanan na. Hindi na ito ang mansyon na puno ng pader at lihim, kundi isang lugar na puno ng kapayapaan at katotohanan. Ang nakaraan ay isa na lamang libro na tapos ng basahin. Ang bawat pahina ay nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay wala sa mga bagay na ating hawak, kundi sa kapayapaan ng ating kalooban at sa pagmamahal ng mga taong nananatili sa ating tabi. Ano pa ang hahanapin ko, gayong ang bawat araw ay nagsisimula na sa ngiti ng aking anak at sa katiyakan na ako ay malaya na. Lumipas ang 2 taon at ang pangalan ni Elena ay hindi na lamang nakakabit sa pagiging dating asawa ng isang disgraced businessman. Siya ay kinikilala na ngayon bilang isang matagumpay na leader ng isang kooperatiba ng mga kababaihan. Ang paggawaan na dati ay maliit lamang ay lumago at nagbibigay na ng hanapbuhay sa mga ina na dati ay inabuso at inabandona ng kanilang mga pamilya. Para kay Elena, ito ang kanyang paraan ng pagbabalik sa lipunan, ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong akala nila ay wala na silang halaga. Si Sofia, sa kabilang banda, ay malapit na ngayong magtapos ng kolehiyo. Ang kanyang kurso sa negosyo ay isang pagpili na siya mismo ang nagdesisyon. Hindi dahil sa dikta ng sinuman, kundi dahil sa kagustuhan niyang makatulong sa kanyang ina sa pagpapatakbo ng kanilang lumalaking kooperatiba. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita ni Elena ang kanyang sariling dedikasyon sa mga mata ng kanyang anak, ngunit mas matatag at mas may kumpiyansa. Wala na ang takot sa mukha ni Sofia. Ang natitira na lamang ay ang ningning ng isang babaeng alam ang kanyang pupuntahan. Isang araw, habang nasa gitna ng isang pagpupulong para sa pagpapalawak ng kanilang kooperatiba, nakatanggap si Elena ng isang tawag mula sa bilangguan. Hindi na ito si Ramon, kundi ang warden. Sinabi nitong malubha ang kalagayan ni Ramon at tila may nais itong sabihin kay Elena bago ang lahat. Bagamat ang nakaraan ay nakabaon na, naramdaman ni Elena na kailangan niyang harapin ang huling yugto ng kanyang ugnayan sa lalaking naging bahagi ng mahabang panahon ng kanyang buhay. Nagpasya si Elena na magtungo sa bilangguan. Ang daan patungo roon ay puno ng mga alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat alaala ay tila naglalaho na ang hapdi. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Ramon. Payat, matanda na ang itsura at tila nilamon na ng pagsisisi. Walang anumang bakas ng pagmamataas na dati ay laging nakaguhit sa kanyang mukha. Hinarap niya si Elena at sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang taong tunay na humihingi ng awa, hindi para sa kanyang kalayaan, kundi para sa kanyang kaluluwa. Inamin ni Ramon ang lahat ng kanyang mga pagkakamali, hindi lamang sa negosyo, kundi sa pagtrato niya kay Elena. Sinabi niya ngang ang kanyang pagtataksil at ang pakikipagsabwatan sa kanyang ina ay mga desisyong habambuhay niyang pagsisisihan. Hindi sumagot si Elena ng mahaba. Hinawakan lamang niya ang kamay ni Ramon, isang kilos ng pagpapatawad na hindi nangangailangan ng maraming salita. Hindi dahil tinatanggap niya ang lahat ng sakit, kundi dahil kailangan na niyang pakawalan ang lahat ng galit upang siya ay tuluyang makalaya. Paglabas ni Elena sa bilangguan, sinalubong siya ng sariwang hangin at ang mainit na sikat ng araw. Hindi siya lumingon. Alam niyang ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay sarado na. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Sofia na may dalang mga bulaklak para sa kanyang anibersaryo bilang leader ng kooperatiba. Ang bawat bulaklak ay simbolo ng pasasalamat at pagmamahal. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi ang pagpili na huwag hayaang ang nakaraan ang magdikta sa ating hinaharap. Ngayong wala na ang anumang bigat sa aking puso, handa na ba akong harapin
ang mga darating panghamon na dala ng tunay na kalayaan. Ang paggawaan ni Elena ay hindi na lamang basta lugar ng pagtatrabaho. Ito ay naging isang tahanan para sa mga kababaihang nawalan ng pag-asa. Sa loob ng malawak na gusali, ang tunog ng mga makinang nananahi ay tila isang himig ng pag-asa. Ang bawat tela na lumalabas mula sa kanilang mga kamay ay dinala sa iba't ibang sulok ng bansa, dala ang tatak ng kalidad at karangalan. Dahil sa tagumpay na ito, nakatanggap si Elena ng imbitasyon mula sa isang organisasyon na nagbibigay ng parangal sa mga individual na nagbigay ng malaking kontribusyon sa kanilang komunidad. Sa gabing iyon, habang naghahanda si Elena para sa pagtanggap ng parangal, hindi niya mapigilang balikan ang lahat ng mga kaganapan. Mula sa gabing pinalaya siya sa mansyon, sa mga oras na siya ay nagugutom at walang matuluyan, hanggang sa sandaling ito na siya ay tumatayo sa harap ng marami bilang isang leader. Ang bawat hirap ay naging hakbang para sa kanyang pag-angat. Hindi niya inakala na ang babaeng itinuring na walang silbi ay magkakaroon ng pagkakataong maging inspirasyon para sa iba. Kasama niya si Sofia sa entablado nang tanggapin niya ang parangal. Ang kanyang anak, na ngayon ay isa ng ganap na babae at may sariling mga pangarap, ay hindi mapigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Sa harap ng napakaraming tao, binigkas ni Elena ang isang mensahe na hindi nakatuon sa kanyang tagumpay, kundi sa lahat ng mga kababaihang dumaan sa dilim gaya niya. Ipinaalala niya sa kanila na ang bawat sugat ay may katumbas na aral at ang bawat pagkakataon na sila ay ibinaba ng ibang tao ay pagkakataon din upang sila ay muling bumangon ng mas matatag. Pagkatapos ng seremonya, maraming lumapit kay Elena upang magpasalamat at humingi ng payo. Ang bawat kwento na kanyang narinig ay isang refleksyon ng kanyang sariling karanasan. Sa bawat paghawak ng kamay, ramdam niya ang bigat ng kanilang pinagdadaanan at sa bawat pagpapayo, ramdam niya ang lalim ng kanyang sariling paghilom. Hindi na lamang siya si Elena, ang dating asawa ni Ramon. Siya ay si Elena, ang babaeng nagsilbing tanglaw sa gitna ng kadiliman. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng papuri, nanatiling mapagkumbaba si Elena. Alam niyang ang tagumpay ay hindi permanente kung hindi ito sasamahan ng pagpapakumbaba. Pag-uwi nila sa kanilang tahanan, sinalubong sila ng katahimikan ng gabi. Walang marangyang piyesta, tanging ang simpleng hapunan na inihanda nila para sa isa't isa. Iyon ang uri ng buhay na matagal na niyang hinangad, payapa, totoo, at puno ng pagmamahal. Habang nakatingin sa mga bituin mula sa balkonahe, naramdaman ni Elena ang isang matinding kaligayahan, ang lahat ng mga luha, ang lahat ng pait, at ang lahat ng pagod ay may dahilan. Ang kanyang pagtitiis ay hindi isang kahinaan, kundi isang pundasyon ng isang matatag na kinabukasan. Ano pa ang kailangang matutunan? Ngayong alam ko na ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang manatiling mabuti sa gitna ng mundo na minsan ay naging malupit sa akin. Ang panahon ay tila mabilis na lumipas at ang mga sugat ng nakaraan ay ganap ng naghilom, nag-iiwan na lamang ng mga pilat na nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Sa loob ng opisina ng kooperatiba, abala si Elena sa pagpirma ng mga dokumento para sa bagong programa ng edukasyon para sa mga kabataan sa kanilang komunidad. Hindi na lamang siya nakatuon sa negosyo. Ang kanyang adhikain ay lumawak na tungo sa pagtulong sa susunod na henerasyon upang hindi na sila maranasan ang kawalan ng kaalaman na naging dahilan ng kanyang mahabang pagtitiis noon. Isang hapon, nakatanggap siya ng sulat mula sa mga awtoridad sa bilangguan. Ipinabatid nito na si Ramon ay pumanaw na sa loob ng pasilidad dahil sa matagal na sakit. Ang balita ay dumating ng may dalang kakaibang katahimikan sa paligid. Hindi na tumibok ng mabilis ang puso ni Elena. Hindi na rin siya nakaramdam ng matinding lungkot o galit. Ang tanging naramdaman niya
ay ang pagtatapos ng isang mahabang kabanata na matagal na niyang binitawan sa kanyang puso. Ipinatawag ni Elena si Sofia upang ibalita ito ng maayos. Sa harap ng kanyang anak, nag-usap sila hindi bilang biktima at tagapagmana ng kasalanan, kundi bilang dalawang babaeng may pag-unawa sa siklo ng buhay. Si Sofia, na ngayon ay isa ng ganap na katuwang ni Elena sa negosyo, ay tumanggap ng balita ng may kapanatagan. Nagpasya silang mag-alay ng panalangin sa isang tahimik na kapilya, hindi para sa taong nagkamali, kundi para sa kaluluwang matagal nang naghahanap ng kapahingahan. Ang bawat hakbang patungo sa kapilya ay puno ng liwanag. Hindi na ang mabibigat na anino ng nakaraan ang kanilang daladala, kundi ang mga pangarap na nais pa nilang tuparin. Sa gitna ng kanilang pagdarasal, naramdaman ni Elena na ang lahat ng mga katanungan na dati ay nagpapagulo sa kanyang isipan ay mayroon ng mga sagot. Ang pagkakamali ng nakaraan ay hindi sumpa. Ito ay mga aral na naghubog sa kung sino siya ngayon. Paglabas nila sa kapilya, sinalubong sila ng mga ngiti ng mga taong natutulungan ng kanilang kooperatiba. Ang mga batang naglalaro sa paligid at ang mga inang nagtatrabaho ng may dignidad ay ang tunay na bunga ng kanyang pagsisikap. Hindi na niya kailangan pang maghanap ng patunay ng kanyang halaga sa ibang tao dahil ang nakikita niya sa harap niya ay sapat na. Si Elena ay hindi na lamang isang babaeng nanggaling sa hirap. Siya ay isang babaeng nagbago ng takbo ng kanyang tadhana. Sa paglubog ng araw, habang naglalakad pa uwi, napagtanto ni Elena na ang buhay ay tulad ng isang telang hinahabi. May mga hibla na magaspang, may mga hibla na marupok. Ngunit kapag pinagsama-sama sa tamang paraan, ito ay nagiging isang obra maestra na may katuturan. Ano pa ang kailangang patunayan? Gayong ang bawat hibla ng aking nakaraan ay nagbubuo na sa isang magandang disenyo ng aking kasalukuyan. Ang mga pangarap na dati ay pabulong lamang sa loob ng mansyon, ngayon ay unti-unti nang nagiging realidad. Sa araw ng pagbubukas ng bagong sentro ng pagsasanay para sa mga kababaihan, ang buong komunidad ay nagtipon-tipon. Hindi lamang ito gusali ng bakal at semento. Ito ay simbolo ng kalayaan para sa bawat babaeng nakakaranas ng pang-aapi at kawalan ng pagpapahalaga. Si Elena, na nakatayo sa harap ng malaking pintuan, ay hindi mapigilang balikan ang lahat ng hirap na kanyang dinaanan upang marating ang sandaling ito. Kasama niya sa entablado si Sofia na ngayon ay siya nang humahawak sa operasyon ng kanilang kooperatiba. Ang kanilang relasyon ay hindi na lamang ugnayang ina at anak. Sila ay naging katuwang sa pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan para sa iba. Habang pinapanood ni Elena ang mga babaeng pumapasok sa gusali, puno ng pag-asa ang kanilang mga mukha, ramdam niya ang isang kakaibang liwanag sa kanyang puso. Ito ang pangakong binitawan niya sa kanyang sarili noong gabing itinaboy siya sa lansangan na hindi na niya hahayaang maging biktima ang kahit sino paman sa parehong kapalaran na dinanas niya. Walang anumang bakas ng pagkamuhi o paghangad ng paghihiganti sa kanyang mga mata. Sa halip, ang tanging nakikita roon ay ang lalim ng pag-unawa sa kalikasan ng tao at ang kagustuhan na maging katuwang sa pagbabago. Maraming dumalo sa okasyon, kabilang ang mga dating kliyente na nagtiwala sa kanya noong siya ay nagsisimula pa lamang muli. Ang kanilang presensya ay patunay na ang katapatan at sipag ay hindi kailanman nawawalan ng gantimpala. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit kay Elena si Ginoong Santos, ang matandang lalaki na naging malaking bahagi ng kanyang pagbangon ay ngumiti ng may paghanga. Hindi na kailangan pang magsalita ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing sapat na ang lahat. Sa bawat pagtango nila sa isa't isa, naiparating ang mensahe ng pasasalamat at paggalang sa paglalakbay na kanilang pinagsamahan. Habang ang lahat ay abala sa pagdiriwang, humanap ng sandali si Elena upang lumayo at maglakad sa gilid ng gusali, kung saan matatanaw ang maaliwalas na tanawin ng lungsod. Dito,
Sa ilalim ng payapang langit, naramdaman niya ang presensya ng kapayapaan na matagal niyang hinangad. Ang bawat luha na pumatak sa nakaraan ay naging sapat na pandilig upang yumabong ang mga pangarap na ngayon ay namumunga na. Ang aking kwento ay hindi natatapos sa pagbagsak ng iba, kundi sa pagbangon ng ating sarili. Ang pag-ibig sa kapwa at ang pagmamahal sa sarili ang naging susi sa aking kalayaan. Ano pa ang hahanapin ko? Gayong ang bawat pagsikat ng araw ay nagdadala ng bagong pagkakataon upang magsilbi at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Ang bawat hibla ng karanasan ni Elena ay unti-unting nabuo at naging isang malawak na tela ng buhay na puno ng kulay at kahulugan. Sa loob ng mga taon, ang kooperatiba na kanyang itinatag ay hindi lamang naging isang matagumpay na negosyo, kundi isang pundasyon ng pagbabago sa buhay ng napakaraming pamilya. Hindi na lamang ito tungkol sa tela o sa kita. Ito ay tungkol sa mga kwento ng pagbangon, ng pagbawi sa dignidad, at ng pagtuklas muli sa sarili. Sa isang tahimik na hapon, habang naglalakad si Elena at si Sofia sa isang hardin na matatagpuan sa likod ng gusali ng kooperatiba, tumigil si Elena at tumingin sa malawak na langit. Ang mga ulap ay dahan-dahang gumagalaw, tila sumasabay sa agos ng kapayapaan na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Sa kanyang tabi, ang kanyang anak na si Sofia ay isang babaeng puno ng dunong at malasakit. Isang patunay na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nagbunga ng isang mabuting bunga, walang anumang bakas ng hinanakit sa nakaraan. Ang lahat ng sakit, ang bawat gabing puno ng pagtatanong, at ang bawat pagkakataon na siya ay minaliit ng mundo ay naglaho na, naipon bilang mga aral na nagpatatag sa kanyang pagkatao. Napagtanto ni Elena na ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Ngunit ito ay naging kinakailangan. Ang pagiging alipin ng mga pagkakamali ng iba ay hindi kailanman naging kapangyarihan. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang patawarin ang nakaraan at yakapin ang kasalukuyan ng may buong pag-asa. Bago siya magretiro sa kanyang posisyon bilang leader ng kooperatiba, nagpasya si Elena na naipasa ang responsibilidad kay Sofia. Nakita niya sa mga mata ng kanyang anak ang tamang timpla ng talino at puso na kinakailangan upang mapanatili ang misyon ng kanilang pagtataguyod. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena na ang kanyang pangunahing tungkulin ay tapos na. Ang kinabukasan ay nasa mga kamay na ng susunod na henerasyon na mas handa, mas matapang, at mas maalam kaysa sa kanya. Pag-uwi niya sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng katahimikan na hindi na nakakatakot kundi puno ng ginhawa. Umupo si Elena sa kanyang paboritong silya sa balkonahe. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa at pinagmamasdan ng dahan-dahang paglubog ng araw. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang lalim ng pasasalamat sa bawat sandali ng kanyang buhay. Ang lahat ng ito ay naging bahagi ng isang mas malaking layunin na ngayon ay ganap ng nais sa katuparan. Ang aking kwento ay hindi natatapos sa aking tagumpay, kundi sa pagpapatuloy ng liwanag sa iba. Ang bawat babae ay may sariling kakayahan na maghabi ng kanyang sariling tadhana, at ang aking tanging hangarin ay naging katuwang nila sa pagtuklas ng kanilang sariling halaga. Ano pa ang hahanapin ko? Gayong ang aking puso ay puno na ng kapayapaan, at ang aking nakaraan ay nagbunga na ng isang matatag at maliwanag na hinaharap. Ang gabi ay tahimik, nilalamig ng hanging amihan na humahaplos sa mga dahon ng puno sa hardin. Nakaupo si Elena sa tapat ng kanyang bintana, tinitingnan ang refleksyon ng buwan sa kanyang tasa ng tsa. Sa wakas, ang tanong na matagal na bumagabag sa kanyang diwa ay nakahanap na ng kasagutan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa sakit. Ito ay ang desisyong pakawalan, ang bigat na pumipigil sa atin na lumipad.
Napagtanto ni Elena na ang kanyang pagpapatawad kay Ramon at Doña Victoria ay hindi regalo para sa kanila, kundi regalo para sa sarili. Sa pamamagitan ng pagbitaw sa pait, nabigyan niya ng puwang ang kanyang puso para sa tunay na kapayapaan. Nahanap ko na ang kapayapaan, hindi sa paghihiganti, kundi sa pag-unawa. Nahanap ko na ang aking halaga, hindi sa pag-aari o sa karangyaan, kundi sa kakayahan kong maging matatag at mabuti sa kabila ng lahat ng unos na aking dinaanan. Ang paghilom ay hindi nangangahulugan na walang naiwang pilat. Ang mga pilat na ito ang nagsisilbing medalya ng aking katatagan. Ang aral na nais kong iwan sa bawat babaeng makikinig sa aking kwento ay simple. Huwag ninyong hayaang ang inyong nakaraan ang maging bilangguan ng inyong hinaharap. Ang inyong kakayahang magpatawad at ang inyong lakas na tumayo muli matapos ang pagkawasak ay ang pinakamataas na uri ng tagumpay. Higit sa lahat, tandaan ninyo na ang pag-ibig sa sarili ay hindi makasarili. Ito ay ang pundasyon upang kayo ay maging buo at handang magmahal ng tapat sa iba. Sa pagtapos ng huling pahina ng aking kwento, nakikita ko ang isang hinaharap na maliwanag. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang tanging natitira ay ang katiyakan na gaano man kadilim ang gabi, ang liwanag ng isang pusong mapagpatawad at matatag ay laging magtatagumpay. Ang aking paglalakbay ay natapos na, ngunit ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Maging matapang kayo, maging tapat sa inyong sarili, at huwag na huwag ninyong hahayaang ang sino man ang magdikta kung sino kayo.